Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1481. What a familiar aura. Siya yun. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, itinuro ni Yin Chanjian si Yezuan. Bagamat maaaring magbago ang anyo ng isang tao, hindi magbabago ang aura at mata. Sa makatuwid, nakilala niya si Yezuan. Natuklasan ko na. Nanginginig si Yezuan sa takot. Masyadong malakas ang kakayahan ni Yin Chanjian. Hindi lang siya malakas, nakilala rin siya. What the hell? Dark Night Canopy. Umalis. Maliwanag na araw noon, ngunit mabilis na ginamit ni Yezuan ang kasanayan sa Dark Night Canopy upang payagan ang kanyang katawan na makapasok sa kadiliman. Biglang dumilim ang langit. Siguradong ginagawa ng brat na iyon. Seal the city gates. Bawal umalis. Search. Ang young city lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian, ay agad na nagutos. Kasabay nito, maraming eksperto sa Profound Death Realm ang sumugod kay Yezuan. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nasa estado ng pagpatay. Pagkatapos magtago sa dilim, tumaas ng husto ang kanyang paggalaw. Kasama ang shadow step, madali niyang naiwasan ang mga taong ito at nakatakas ng walang bakas. Ang Tianfeng City ay nasa kadiliman na. Gayunpaman, ang isang maliwanag na ilaw sa lalong madaling panahon ay lumiwanag sa buong lungsod. Ang Tianfeng City ay may mahusay na defensive array. Ngayon, wala nang mapagtatagwan si Yezuan. May kalayuan sa akin ang Yin Chanjian na iyon. Panoorin mo kung paano ko sinalakay ang bahay mo. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso habang mabilis siyang tumakbo patungo sa Tianfeng City Lord Mansion. Sa mga tuntunin ng kayamanan, sino ang maihahambing sa Tianfeng City Lord Mansion? Bagamat na puno ng mga eksperto ang City Lord Mansion, nagbalat kayo na siya. Higit pa rito, ang Old Tree, Luo, at Wei Zhenchen ay nasa planting space. Maliban kay Yin Chanjian, walang makakakilala sa kanya. Kasabay nito, tiyak na hindi inaasahan ni Yin Chanjian na talagang papasok si Yezuan sa yungib ng tigre. Ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa Tianfeng City Lord Mansion. Ang Celestial Peak City ay maaaring ituring na isang tyrant sa Profound Life Battlefield. Sa pangkalahatan, pipiliin ng mga eksperto sa Profound Death Stage na pumasok sa Profound Life Battlefield. Gayunpaman, hindi ito ginawa ng Celestial Peak City. Sa halip, nanatili sila sa Profound Life Battlefield at nang ibabaw. Napakalaki ng City Lord Mansion. Ang kapirasong lupa lamang na inookupahan nito ay maihahambing sa ibang mga lungsod. Gayunpaman, dahil sa array formation na nagbukod sa Eye of Perception ni Yezuan, hindi alam ni Yezuan kung ilang eksperto ang nasa City Lord Mansion. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang especially iya. Yin Liu, halika at kunin mo ako. Agad na nagpadala si Yezuan ng voice transmission kay Yin Zuan. Hindi nagtagal ay lumabas na ang matandang kanina pa kinokontrol. Ang Tianfeng City ay orihinal na isang angkan ng pamilya. Sa simula, nakatuon sila sa pag-aalaga ng mga henyo at kinokontrol ang populasyon. Gayunpaman, habang naitatag ang lungsod ng Tianfeng at sinimulan nilang duminahin ang rehiyong ito, hindi na nila ito pinaghigpitan. Ayon kay Yin Liu, medyo marami ang mga eksperto sa pamilya ng city governor. Mayroong higit sa 2,000 eksperto sa ika-8 at ika-9 na antas ng Profound Life Realm. Kasabay nito, mayroon ding 12-dosenang mga eksperto sa Profound Death Realm. Ang gobernador ng lungsod, si Yin Tianfeng, ay nasa ika-3 antas na ng Profound Death Realm maraming taon na ang nakararaan. Siya ay lubhang makapangyarihan. Nasa ika-3 antas na siya ng Profound Death Realm, pero ayaw pa rin niyang pumasok sa Profound Death Battlefield. Sa halip, nangingibabaw siya sa Profound Life Battlefield. Malaya at madali lang siya. Hinamak siya ni Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay sinundan si Yin Liu. Sa pagkakataong ito, kokontrolin niya ang mga eksperto sa ika-8 at ika-9 na antas ng Profound Life Realm at kukunin ang mga samsam sa digmaan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Sinimulan silang kontrolin ni Yezuan isa-isa,
Pagkatapos ay ibinigay sila kay Luo Luo. Kahit na ang ikawalo at ikasyam na antas ng Profound Life Realm ay walang maraming cultivation resources, kung sila ay itatambak, ito ay hindi isang maliit na halaga. Bukod dito, hindi dapat kalimutan ng isa na mayroon ding tinatawag na battle credits. Hindi lamang nakuha ni Ye Zuan ang interspatial ring, ngunit nakakuha din siya ng maraming kredito sa labanan. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang antas ay nasa ikasyam na antas ng Profound Life Realm. Hindi nagtagal, nakarinig si Ye Zuan ng system notification. Gayunpaman, si Wei Zhenchen at ang Old Tree ay maaaring makalusot sa mga tanikala at makalusot sa Profound Death Realm. Ito rin ang dahilan kung bakit nakalusot si Ye Zuan sa City Lord Mansion. Marami akong nakuhang battle credits. Yin Liu, pumunta at ipagpalit ang lahat ng battle credits na ito para sa mga bihirang kayamanan o ores ng fire attribute. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, nag-flick ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ibinigay niya ang lahat ng battle credits kay Yin Liu. Oo, Master. Tumango si Yin Liu, pagkatapos ay umalis na dala ang battle credits. Nagkaroon ng forging hall sa City Lord Mansion. Si Yin Liu ay dumiretso upang ipagpalit ang lahat ng mga kreditos sa labanan, pagkatapos ay bumalik sa kanyang sariling mansyon. Matapos lamunin ni Ye Zuan ang lahat ng pambihirang kayamanan, nakarinig siya ng system notification. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay nasa ikasyam na antas ng Profound Life Realm. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Ling. Ang host ay nasa unang antas na ngayon ng Profound Death Realm. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay nasa ikasyam na antas ng Profound Life Realm. Ang tatlong magkakasunod na notification ng system ay nagpasidhi ng fighting spirit ni Ye Zuan. Ngayon, hindi siya natatakot sa Young City Lord ng Tianfeng City. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay, bagamat wala akong Profound Death Chi, nararamdaman kong mas lumakas ang kapangyarihan ng aking apoy. Kapag nahawakan ako nito, hindi na ito hihina pa kaysa sa Profound Death Chi. Hindi naiwasang sabihin ng matandang puno. Napakagaling. Tumango si Ye Zuan. Tinansya niya na kaya na ngayong labanan ng Old Tree ang Young City Lord ng Tianfeng City ng mag-isa. Siya ay nasa ikasyam na antas ng Profound Life Realm, kaya hindi dapat magkaroon ng maraming problema. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan, kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang soul ay para kontrolin ang Young City Lord. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang bumalik ang Young City Lord ng Tianfeng City. Bumalik siya para kumuha ng reinforcements. Nagkataon, hinanap niya si Yin Liu pagkabalik niya. Gusto niyang sumama sa kanya si Yin Liu, dahil nakipag-away si Yin Liu kay Ye Zuan noon. Kasabay nito, nais niyang makakuha ng mas maraming tao na maghanap sa buong lungsod. At si Ye Zuan ay nagkataong nasa lugar ni Yin Liu. Nako, bakit nandito si Yin Changjian? Tumingin si Ye Zuan sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita niya ang Escarlata na salitang kill, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, ngunit mabilis siyang kumalma. Si Yin Changjian ay nasa tuktok ng unang antas ng Profound Death Realm, kaya hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi rin mahina ang Old Tree. Paano kung nandito siya? Dahil nandito siya, dapat handa siyang mamatay. Sa sandaling ito, inutusan ni Ye Zuan ang Old Tree at Wei Zhenchen sa planting space upang maghanda. Kapag pumasok si Yin Changjian, agad silang maglulunsad ng pag-atake. Si Yin Changjian, na orihinal na naghahanap kay Yin Liu, ay biglang tumigil sa kanyang paglalakad. Sa loob ng saklaw ng kanyang espiritual na kamalayan, bigla niyang naramdaman na may mali. Gayunpaman, nang maalala niya na siya ay nasa Tianfeng City Lord Mansion, inalis niya ang kanyang pagdududa at lumapit sa tirahan ni Yin Liu. Pang-anim na tiyo, sigaw ni Yin Changjian mula sa labas ng pinto. Klang! Bumukas ang pinto sa tirahan, at lumabas si Yin Liu. Nagkunwari siyang walang alam at sinabing, anong problema? Pang-anim na tiyo, ang batang pumatay kay Reverend Lian ay sumilip sa lungsod. Gusto kong sumama ka sa akin upang hanapin siya, sabi ni Yin Changjian. Natatakot ako na hindi ito posible. Umiling si Yin Liu. Bakit? Laking gulat ni Yin Changjian. Ngayon lang, muntik nang mapatay ni Ye Zuan si Yin Liu.
Hindi kaya niya gustong ipaghiganti ang sama ng loob na ito. Ipagpapatuloy pa sana niya ang pagtatanong, biglang may sumulpot na figure sa likuran niya, kasunod ang tunog ng sipol ng hangin. Ano? Kabanata 1482. Ang Old Tree ay nasa unang antas ng Profound Death Realm, ang parehong antas ng Yin Chanjian. Ang lakas ng pag-ataking ito ay sapat na upang masira ang depensa ni Yin Chanjian. Bang! Malakas na nataman ang likod ni Yin Chanjian, at ang kanyang buong katawan ay lumipad ng pailes, na nabangga sa kamao ni Yin Liu. Bang! Ang dibdib ni Yin Chanjian ay dumanas din ng isang malakas na suntok habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, ang tunay na hakbang ng pagpatay ay darating pa. Mata ng assassination, Sky Burning Sword Technique. Pagkatapos ng Old Tree, sumilip si Ye Zuan sa likod ni Yin Chanjian at naglaslas. Bang! Agad na nabasag ng Kilin Truchi ang mahinang depensa ni Yin Chanjian, at isang malalim na sugat ang lumitaw sa likod ni Yin Chanjian, napakalalim na nakikita ang kanyang mga buto. Gayunpaman, si Yin Chanjian ang numero 1 henyo ng Tianfeng City. Naglabas siya ng signal flare at sinindihan iyon. Swoosh! Isang sinag ng gintong liwanag ang bumungad sa kalangitan. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon ni Yin Chanjian. Agad siyang naglabas ng signal flare para ipaalam sa iba. Kung alam niya lang, pinatay niya ito sa isang suntok. Wag mo nang isipin yun. Bumantong hininga ang Old Tree habang nagpadala siya ng apoy upang sirain ang signal flare. Sa kasamaang palad, hanggat ang signal flare na ito ay nasira, ito ay direktang sasabog. Bang! Sa kalangitan sa itaas ng Castellan Mansion, lumitaw ang isang distress signal ng isang disipulo ng pamilya Yin na nasa panganib. Agad namang nag-react ang lahat. Bakit magkakaroon ng distress signal sa Castellan Mansion? Kaagad, maraming eksperto sa malapit ang sumugod. Nagkamali ako ng kalkula, patayin mo siya. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumislap na may layuning pumatay. Sa katunayan, orihinal na gusto niyang kontrolin si Yin Chanjian. Gayunpaman, dahil nabigo siya, magagamit lamang niya ang kanyang backup na plano. Pagbabago, mata ng enchantment, biglang nagbago si Luoluo sa isang siyam na buntot na gintong fox at mabilis na nabuo ang isang Eye of Enchantment. Siya ay nasa ikawalong antas ng Profound Life Realm. Pagkatapos magbago, siya ay nasa ikasyam na antas ng Profound Life Realm. Sa Eye of Enchantment, hindi dapat maging problema para sa kanya na kontrolin si Yin Chanjian, na nasa unang antas ng Profound Death Realm. Si Yin Chanjian ay kumain ng tinatawag na Root of Death. Ang kanyang Profound Death Chi ay napakalakas, ngunit, siya ay nasa unang antas pa rin ng Profound Death Realm. Sa kasamaang palad, muling nagkamali si Ye Zuan. Kahit ang Eye of Charm ni Luoluo ay nabigo. Gayunpaman, bumili ito ng ilang oras para sa Old Tree at Ye Zuan. Mamatay. Mabilis na sumugod sina Ye Zuan at Old Tree sa gilid ni Yin Chanjian at sabay na umatake. Bang! Hiss! Ang ulo ni Yin Chanjian ay pinutol, at ang kanyang dibdib ay tinusok. Kahit dalawa ang buhay niya, mamamatay pa rin siya. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang marinig ni Ye Zuan ang system notification, mabilis niyang iniligpit ang interspatial ring ni Yin Chanjian. Ang Young City Lord ng Tianfeng City, ang numero 1 henyo ng Tianfeng City, ay tiyak na maraming bagay sa kanyang universe ring. Ding! Nakagawa si Wei Zhenchen ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang nasa unang baitang ng Profound Death Stage. Sa wakas ay nakalusot na si Wei Zhenchen, ngunit si Ye Zuan ay nasa ikasyam na antas pa rin ng Profound Life Stage. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng ikasyam na antas ng Profound Life Stage. Sa pagkakataong ito ay katulad noong siya ay nakalusot mula sa yugto ng kahabaan ng buhay hanggang sa yugto ng malalim na buhay. Kailangan niya ng malaking halaga ng Profound Death Chi. Nagkataon, mayroong isang malaking halaga ng Profound Death Chi sa lugar ng pagtatanim. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang nasa unang baitang ng Profound Death Stage. Sa wakas ay nakapasok na si Ye Zuan sa Profound Death Stage. Ang kanyang lakas ay agad na tumaas ng ilang beses. Mayroon ding bagong uri ng enerhiya sa kanyang katawan, na ang Profound Death Chi.
Ngayon, ang lakas ng kanyang pag-atake ay tumaas ng hindi bababa sa 5 beses. Sino ang makakalaban sa kanya? Hindi maganda. Napatay na ang Young City Lord. Bilasan mo, ipaalam mo sa City Lord. Isang eksperto sa Profound Death Stage ang nakalusot sa City Lord Mansion. Ang pagkamatay ni Yin Chanjian ay nasaksihan ng maraming tao, at ang City Lord Mansion ay nagkakagulo. Si Yezuan at ang iba ay parang mga pagong sa isang garapon. Upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari, itinago ni Yezuan si Luoluo sa lugar ng pagtatanim upang siya ay magpatuloy sa paglilinang. Ipaubaya niya sa kanila ang natitirang bahagi ng labanan, tulad ng inaasahan ng isa sa mga pinuno ng Profound Life Battlefield. Sa sandaling nagpaputok ang signal, mahigit 10 eksperto sa Profound Death Stage ang tumalon. Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, hindi siya matatakot kahit na ito ay isang second tier na eksperto sa Profound Death Stage. Ito ay isang dosenang eksperto sa Profound Death Stage. Ano ang mga ito sa kanya? Pinatay niya ang Young City Lord. Patayin. Kaagad, ang 12-dosenang mga eksperto sa Profound Death Stage ay lumusab mula sa langit. Sa pagharap sa pagkubkob ng napakaraming eksperto, hindi natarante si Yezuan at nag-activate ng isang kasanayan. Pista ng pagkatay. Sa susunod na sandali, tumunog ang isang notification ng system. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang unang taong namatay ay si Yin Liu. Siya ay nagpakamatay, na nagbigay kay Yezuan ng 15% na pagtaas. Tapos, may isa pang notification. Ding! Ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon. Patayin ang isang eksperto sa Profound Death Stage mula sa City Lord Mansion ng Tianfeng City. Ang pagitan ng bawat pagpatay ay 1 minuto. Nagulat si Yezuan. Talagang nag-trigger siya ng isa pang random na misyon. Ito ay hindi masama. Ang random na misyon na ito ay hindi nagsaad kung gaano karaming mga eksperto sa Profound Death Stage ang kailangan niyang patayin, at hindi rin sinabi ang gantimpala. Nangangahulugan ito na ang gantimpala ay magbabago ayon sa bilang ng mga pumatay at ang antas ng mga kaaway na napatay. Tungkol sa pagitan ng mga pagpatay, nangangahulugan ito na pagkatapos patayin ang unang eksperto sa Profound Death Stage, kailangan niyang patayin ang pangalawang eksperto sa Profound Death Stage sa loob ng 1 minuto. Kung hindi, ang misyon ay maituturing na tapos na. Kung hindi niya papatayin ang isang eksperto sa Profound Death Stage sa loob ng 1 minuto, ang misyon ay maituturing na isang pagkabigo at hindi siya makakatanggap ng anumang mga gantimpala. Ang Tianfeng City ay nagtayo ng Tianfeng Prison, na isang hindi makataong bagay na dapat gawin. Bilang karagdagan sa mga aksyon ng mga gwardya at Yin Chanjian, makatwiran para kay Yezuan na patayin si Yin Chanjian. Ngayong patay na si Yin Chanjian, tiyak na hindi pa kakawala ng mga taong ito si Yezuan. Sa makatuwid, nakahanap si Yezuan ng dahilan para magsimula ng massacre. Patayin. Kaagad, nakipagsanib puwersa si Yezuan sa Old Tree at Wei Zhenchen para patayin ang kanilang daan palabas. Sa isang kisap mata, nakipagpalitan sila ng suntok sa mahigit 10 eksperto sa Profound Death Stage. Hinawakan ni Yezuan ang Scarlet Flame Sword sa kanyang kamay at ipinakita ang Burning Sky Sword technique na nakuha niya mula sa shop. Sinimulan niya ang walang katapusang patayan. Ang lumang puno ay lalong pinalaki. Nang mapalibutan siya ng 5 tao, diretso niyang ginamit ang Raging Inferno Barrier para maabsorb ang pinsala at pagkatapos ay sumabog. Dagandong, isang malaking pagsabog ang naganap sa kalangitan. Ang Raging Inferno Barrier ay parang araw na kumikinang ng maliwanag. Ang ilan sa mga eksperto sa Profound Life Stage sa City Lord's Mansion ay direktang nabulag ng nakakasilaw na liwanag. Ang hakbang na ito ay malubhang nasugatan ang 5 tao na nakapalibot sa Old Tree. Bago nila magamit ang kanilang Profound Life Chi para pagalingin ang kanilang mga sarili, ang lumang puno ay mabilis na kumislap sa likuran nila. Waning Flame. Bang! Sa isang kisap mata, 2 tao ang nahulog. Ang amplification ni Yezuan ay nadagdagan ng isa pang 30%. Sayang lang at nasa cooldown ng Blade Storm ni Wei Zhenchen. Kung hindi, ang mga taong ito ay pinatay na sana ni Yezuan sa isang iglap. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ito ay dahil sa unang palitan, si Yezuan ay nakapatay ng 2 tao na magkasunod.
Ang Old Tree ay nakapatay din ng 2 tao. Bilang karagdagan sa huling welga ni Wei Zhenchen at kay Yin Liu, na nagpakamatay, mayroong 6 na eksperto sa Profound Death Stage. Halos nadouble ng 6 sa kanila ang amplification ni Ye Zuan. Kabanata 1483, Brat, tumigil ka. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng pagdating ng 5 figure mula sa abot tanaw. Lahat silang 5 ay nasa ikalawang antas ng Profound Death Realm. Ang isa sa kanila ay nasa tuktok ng ikalawang antas. Sa tamang panahon, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Gayunpaman, hindi siya agad sumugod. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa unang antas ng mga mandirigma ng Profound Death Realm. Ding! Si Huiling ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang nasa ikalawang antas ng Profound Death Realm. Ding! Nakagawa si Wei Zhenchen ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang nasa ikalawang antas ng Profound Death Realm. Bago dumating ang 5 ikalawang antas ng Profound Death Realm Warriors, ang 12 o higit pang unang antas ng Profound Death Realm Warrior ay namatay na lahat. Si Ye Zuan lamang at ang 2 pa ang naiwan sa lugar na ito. Kasabay nito, nadouble rin ang pista ng pagkatay ni Ye Zuan. Sa isang mamamatay tao na Diyos na lumilitaw sa City Lord Mansion, parami ng parami ang mga eksperto na dumating. Kahit na ang ikatlong antas ng Profound Death Realm City Lord ay napansin siya. Sa makatuwid, kailangan munang harapin ni Ye Zuan ang 5 tao sa kanyang harapan. Delikado kung napapaligiran siya. Patayin. Agad na umabant si Ye Zuan. Si Wei Zhenchen at ang Old Tree, na nakalusot na sa ikalawang antas ng Profound Death Realm, ay ganoon din ang ginawa. Sa one-on-one na sitwasyon, hindi sila mas mahina kaysa sa alinmang pangalawang antas ng Profound Death Realm Warrior. Sa kanila, ang lumang puno ay kayang labanan ang pinakamataas na ikalawang antas ng Profound Death Realm Warrior ng mag-isa. Bilang karagdagan, ang paglilinang ni Ye Zuan ay patuloy na dumarami. Sa pagdaragdag ng Fist of Slaughter, maaari pang labanan ni Ye Zuan ang ikatlong antas ng Profound Death Realm Warrior. Habang nakikipaglaban si Ye Zuan sa 5 ikalawang antas ng Profound Death Realm Warriors, may ilang malalaking figure ang biglang lumitaw sa dikalayuan. Sila ay 2 ikatlong antas ng Profound Death Realm na 2 ulo na nagliliyab na aso. Sila rin ang mga magulang ng naglalagablab na asong pinatay ni Ye Zuan. Dumating na rin ang Tianfeng City Lord. Mayroong kabuuang 3 ikatlong antas ng Profound Death Realm Warriors. Ang Tianfeng City Lord ay lumipat nang hindi naiintindihan ang sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling si Ye Zuan para patayin ang napakaraming Profound Death Realm Warriors ng sunod-sunod. Kahit na ang 2 pangalawang antas ng Profound Death Realm Warriors ay namatay na. Hindi kaya ngayon ay ang kalamidad ng Tianfeng City. Sa totoo lang, ang Tianfeng City ay hindi itinatag ng City Lord ng Tianfeng City. Nagpalit lang ng pangalan. Gayunpaman, ang City Lord ng Skypeak City ay gumugol ng kaunting pagsisikap para sa lungsod na ito. Kahit na ano, hindi sila masisira sa kanyang mga kamay. 2 blazing 2-headed hounds sa ikatlong antas ng Profound Death Realm Ha. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at gumawa ng desisyon. Ngayon, marahil ay maaari niyang taasan muli ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas na limitasyon. Sa pag-iisip nito, mas naging mabangis din ang kanyang mga atake. Sinusunog niya ang kanyang habang buhay, at ito ay 100 taon sa isang pagkakataon. Ang mga nasa ika-9 na antas ng Immortal Realm ay magkakaroon ng habang buhay na 3,000 taon. Pagkatapos makapasok sa Profound Life Realm, ang bawat lifespan ay tataas ng 500 taon. Ito ay pareho para sa mga nasa Profound Death Realm. Ang kasalukuyang buhay ni Ye Zuan ay 1,500 taon. Ano ang 100 taon upang masunog ng sabay-sabay? Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Nasusunog na Heaven Sword Art. Habang bumababa ang espada ni Ye Zuan, napunit sa hangin ang nagniningas na sword chi at napatay ang pangalawang baitang Profound Death Stage expert. Sa sandaling ito, 3 sa 5 pangalawang baitang mga eksperto sa yugto ng Profound Death ay namatay na. 2 na lang ang natira. Ang amplification ni Ye Zuan ay tumaas din sa 2.5 beses. Tanggapin ang parusa ng unicorn. Biglang kumislap ang mga mata ni Ye Zuan nang iwan niya ang natitirang 2.
Ang kinakailangan ng random na misyon na ito ay pumatay ng maraming eksperto sa yugto ng profound death hanggat maaari. Kung mas mataas ang kaharian, mas mabuti. Sa makatuwid, nagpasya si Yezuan na gumamit ng trump card sa pagkakataong ito. Bumaba ang unicorn. Ang dalawang blazing two-headed hounds at ang Tianfeng City Lord ay sumusugod patungo sa kanya mula sa parehong direksyon. Buti na lang nahuli niya silang lahat sa isang iglap. Bumaba ang unicorn. Hindi nag-atubili si Yezuan at direktang ginamit ang kanyang trump card. Kaagad, lumitaw ang isang nagniningas na kuko sa itaas ng mga ulo ng dalawang naglalagablab na dalawang ulo na hounds at ng Tianfeng City Lord. Bago pa sila makapag-react, bumagsak ang nagniningas na kuko. Bang! Ang isa sa naglalagablab na dalawang ulo na hounds ay natapakan ng malaking nagniningas na kuko. Napakalakas ng hakbang na ito dahil si Yezuan ay may kakayahan na tinatawag na Unicorn's Deterrence na nagdoble sa kanyang lakas sa pag-atake. Bilang karagdagan sa pagpapalakas ni Yezuan, ang hakbang na ito ay sapat na upang patayin ang naglalagablab na dalawang ulo na hound. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog habang ang layunin ng pagpatay kay Yezuan ay tumataas. Kasabay nito, ang amplification ay tumaas din sa 3 beses. Isang beses pa, bumaba ang unicorn. Matapos mawala ang unang naglalagablab na kuko, lumitaw ang isa pang naglalagablab na kuko at tinapakan ang isa pang naglalagablab na dalawang ulo na aso. Huff huff huff. Ang epekto ng Incinerate the World ay nagsunog din ng blazing two-headed hound na naging abo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Kailangang aminin ng isa na ang kapangyarihan ng Unicorn's Descent ay masyadong malakas. Talagang sinunog nito ang naglalagablab na dalawang ulo na hound hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang blazing two-headed hound ay isang heaven-connecting beast na may katangiang apoy. Higit pa rito, ito ay nasa ikatlong baitang ng Profound Death Realm at may proteksyon ng Profound Death Chi. Siyempre, lahat ito ay salamat sa 3 beses na pagpapalakas ng Slaughtering Fist at Unicorn's Deterrence. Kung hindi, maaaring hindi sapat ang dalawang Unicorn's Descent para pumatay ng naglalagablab na dalawang ulo na hound. Nang makita ng Tianfeng City Lord ang blazing two-headed hounds na nagpo-protekta sa Yin family sa loob ng libu-libong taon na bumagsak, agad siyang nabaliw. Papatayin kita. Ang Panginoon ng lungsod ng Tianfeng ay puno ng layuning pumatay habang siya ay sumugod kay Yezuan. Utos ng Death Hunt, mata ng assassination. Sa 3 beses na amplification, nagpakita si Yezuan sa likod ng Tianfeng City Lord sa isang iglap. Daang taon na haba, pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Incinerating Sword Technique. Isang napakatalim na nagniningas na espada na si Chi ang pumasok sa likod ng City Lord ng Tianfeng City, na agad na sinunog ang lahat ng mga organo sa kanyang katawan at naging abo. Ang Tianfeng City Lord, na nasa ikatlong antas ng Profound Death Stage, ay agad na pinatay ni Yezuan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang eksenang ito ay nagulat na sa mga tao sa paligid hanggang sa hindi na sila makapagsalita. Ang Tianfeng City ay isa sa mga pinuno ng Profound Life Battlefield. Ngayon, ang pinakamalakas na City Lord ay talagang napatay kaagad. Kung ganoon, sino ang makakapigil kay Yezuan? Kahit na ang City Lord ay patay na. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Napagpasyahan na niyang patayin ang lahat ng eksperto sa Profound Death Stage sa City Lord Mansion. Gayunpaman, nang siya ay gagawa ng isa pang hakbang. Maawa ka, isang sigaw ang pumasok sa tenga ni Yezuan. Kaagad pagkatapos, isang malakas at paputok na aura ang lumitaw ng wala saan. Napakalakas. Nang maramdaman ni Yezuan ang aura na ito, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang aura na ito ay mas malakas kaysa sa Tianfeng City Lord. Isa itong eksperto sa ikalimang antas ng Profound Death Stage. O mas mataas pa, bakit lalabas ang ganyang eksperto dito? Hindi ba dapat nasa Profound Death Battlefield siya? Hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puti na nakatayo sa ere. Ang ikinagulat ni Yezuan ay ang lalaking ito na nakasuot ng puting damit ay may siyang na Snow White Fox na buntot sa likod niya. Isang miyembro ng Fox Tribe. Kabanata 1484.
Ang labanan ay tumagal lamang ng ilang sandali, ngunit ang Yin Clan ay natalo na ng mahigit 20 eksperto sa Profound Death Realm, kabilang ang 2 Flaming Twin-Headed Hounds sa ikatlong antas ng Profound Death Realm. Kahit na ang City Lord ng Tianfeng City ay bumagsak, bagamat malakas si Ye Zuan, hindi siya dapat mas malakas kaysa sa sugo na nasa harapan niya, tama ba? Tumahimik ka. Nang si Ye Zuan ay malapit nang makapasok sa kawalan at umalis, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay biglang sumigaw, na ikinagulat ng mga tao sa paligid. Kamahalan, maawa ka. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay sumulyap sa Old Tree at Wei Zhenchen bago itinaas ang kanyang mga kamao kay Ye Zuan. Ang pagkilos na ito ay nagulat din kay Ye Zuan at sa iba pa. Ano ang nangyayari? Siya ay hindi bababa sa isang eksperto sa ikalimang antas ng Profound Death Realm. Bakit siya nakayuko ng may paggalang? Sino ka? Hindi malay na tanong ni Ye Zuan. Kasabay nito ang paghuhula rin niya sa kanyang puso. Kung ngayon lang umatake ang lalaking nakasuot ng puti, ano ang mga pagkakataon niyang makatakas? Hindi naman siguro siya magkakaroon ng kalahating pagkakataon, di ba? Ako ang 100 Fox Manners Patrol Envoy, Bai Yang. Pagbati, aking Panginoon. Sagot ng lalaking nakaputing damit. Daang Fox Manor. Nang pumasok ang 4 na salitang ito kay Ye Zuan at sa iba pa, nagulat din sila. Naintindihan naman nila agad ang dahilan. Ang 100 Fox Manor ay ang pinuno ng kanlurang rehiyon ng Land of Reincarnation. Ang Manor Lord ay ang Reincarnation Fox, ang babaeng tumulong kay Luo Luo na muling magkatawang tao noong araw na iyon. Bago pa makapagsalita si Ye Zuan, nagpatuloy ang lalaking nakasuot ng puting damit. Ang Tianfeng City ay isang mahalagang lokasyon sa Profound Life Battlefield ng ating Phalanx Camp. Kung bumagsak ang lahat ng eksperto, natatakot ako na sasalakayin ng 2 pang kampo ang ating teritoryo. Nakikita ko, naunawaan kaagad ni Ye Zuan. Kung ang isa sa mga pinuno ng Profound Life Battlefield ay nawasak, ang teritoryo ay mawawasak. Ang mga puwersa sa ilalim ng Reincarnation City Lord at ang mga teritoryo ng Reincarnation Supremacy ay darating. Dahil iyon ang nangyari, makakalimutan ito ni Ye Zuan. Siya ay nagbibigay ng mukha sa Reincarnation Fox. Nang makitang iniligpit ni Ye Zuan ang kanyang sandata, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay nagpahayag din ng kanyang pasasalamat, "Salamat, aking Panginoon." Nagulat ang grupo ng mga miyembro ng Yin Clan. Ang lalaking ito na nakasuot ng puting damit ang pag-asa nila sa paghihiganti. Bakit napaka-respeto niya kay Ye Zuan ngayon? Ano ang nangyayari? Sir Special Envoy, gusto mo? Isang simpleng isip na eksperto sa Yin Clan ang biglang humakbang pasulong, ngunit bago niya matapos ang pagsasalita, naputol siya ng lalaking nakasuot ng puting damit sa pangalawang pagkakataon. Shut up! Kung hindi, ang Yin Clan ay titigil sa pag-iral pagkatapos ng araw na ito. Galit na saway ng lalaking nakaputing damit. Nang sabihin ito, lahat ng miyembro ng Yin Clan ay lumiit ang kanilang mga leeg. Halatang-halata na ang taong iyon ay nagalit sa espesyal na sabong ito. Kung hindi niya ito diretsyo, ang Yin Clan ay talagang malipol. Babayaran ka ng 100 Fox Manor para sa mga pagkalugi ngayon. Para sa namatay na City Lord, maaari kang pumili ng isa pa. Sinabi ng lalaking nakasuot ng puting damit, bago nagpatuloy, "Aking Panginoon, sa iyong kasalukuyang lakas, walang makakapantay sa iyo sa Zuan Life Battlefield. Sa makatuwid, maaari kang pumasok sa Zuan Death Battlefield. O, pumunta sa mga teritoryo ng iba pang 2 kampo. Panipi, ang Profound Life Battlefield ay isang larangan ng digmaan para sa mga nasa Profound Life Stage. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang eksperto sa Profound Death Stage na nangingibabaw sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, mayroong isang tuntunin na nagsasaad na ang mga nasa itaas ng ikatlong antas ng Profound Death Stage ay hindi pinapayagang lumaban dito. Kung hindi, ang isang makapangyarihang eksperto ay bababa at papawiin sila. Si Ye Zuan ay malamang na hindi kikita ng malaki sa pananatili dito. Gayunpaman, maaari siyang pumasok sa Zuan Death Battlefield. Sige, saan ang pasukan? Tumango si Ye Zuan at sinabi. Hilaga ng Tianfeng City, may pasukan sa Zuan Death Battlefield. Gayunpaman, kailangan mong dumaan sa isang maliit na pagsubok. Sagot ng lalaking nakaputing damit. Nakuha ko. Tumango si Ye Zuan.
Pagkatapos, dinala niya ang matandang puno at Wei Zhenchen at umalis sa himpapawid. Dahil sa pamamaraang ito, natulala ang lalaking nakasuot ng puti. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano naging panauhin si Ye Zuan at ang iba pa ng Manor Master, natahimik siya. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na makikilala niya si Ye Zuan dito. Pagkatapos umalis sa Tianfeng City, si Ye Zuan ay direktang bumalik sa pasukan ng Tianfeng Prison. Habang nandoon pa ang enhancement, agad siyang naglunsad ng pag-atake at sinira ang array. Tapos, umalis na naman siya. 1 minuto ang lumipas mula nang mamatay ang Tianfeng City Lord. Makalipas ang 1 minuto, ding! Nakumpleto na ng host ang random na misyon. Maaari kang pumili ng alinman sa sumusunod na 3 reward. Reward 1, Unicorns True Energy Level Up 1. Reward 2, Undying Doppelgangers Level Up 1. Reward 3, isang pagkakataong gumuhit ng lottery. Ang 3 gantimpala ay medyo maganda. Gayunpaman, ang ikinalungkot ni Ye Zuan ay ang pagkakataong ito ay wala sa kanyang inaasahan. Kung hindi nagpakita ang lalaking nakasuot ng puting damit, ang lahat ng eksperto sa Zuan Death Stage sa Tianfeng City Lord Mansion ay namatay na sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, ang mga gantimpala ng random na misyon na ito ay tumaas. Loteria, hindi ko alam kung ano ang makukuha ko. Forget it. Umiling si Ye Zuan at pinili ang una at pangalawang gantimpala. Ding! Unicorns True Energy Level Up 1. Ding! Undying Doppelgangers Level Up 1. Ang True Energy Level Up 1 Nanogram Unicorn ay maaaring tumaas ang kapangyarihan ng Incineration of the Heavens, ang atake ng apoy nito, at ang paglaban nito. Ito ay isang magandang gantimpala. Para sa Undying Doppelganger, direktang pinataas nito ang lakas ng labanan ni Ye Zuan ng 10%, umabot sa 70%. Kung mag-level up pa ito ng 2 beses, maaari niyang i-condense ang isa pang doppelganger. Gayunpaman, si Ye Zuan ay kasalukuyang kulang sa mga punto ng paglamon. Naghihintay pa rin siya na pagsamahin ang 2 battle-type bloodlines. Natural, hindi niya sasayangin ang kanyang mga paglalamon dito. Pagkatapos ng nakaraang labanan, maaaring pumasok si Ye Zuan sa ikalawang baitang ng Zuan Death Stage. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon dahil gusto niyang pataasin ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas na limitasyon at ipagpalit ito para sa mga lumalamon na puntos. Kung magtagumpay siya sa pagkakataong ito, magkakaroon siya ng 3 mga punto ng paglamon. Young Master, pupunta ba tayo ngayon sa Zuan Death Battlefield? Tanong ni Luo Luo sa lugar ng pagtatanim. Oo, tumango si Ye Zuan. Sa sandaling ito, patungo na siya sa hilaga. Gayunpaman, nakatagpo siya ng problema sa daan. May isang eksperto dito, panipi, nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Sa kanyang Eye of Revelation, nakita niya ang isang figure na mabilis na gumagalaw patungo sa kanya. Ang eksperto ay malamang na nasa ika-4 na baitang ng Zuan Death Stage. Sa Zuan Life Battlefield, ang mga eksperto sa ika-4 na baitang ng Zuan Death Stage ay hindi pinayagang kumilos. Ang mga sumuway ay papatayin. Itinuon ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at natuklasan na ang eksperto sa ika-4 na baitang ng Zuan Death Stage ay talagang mula sa kampo ng kaaway. Ang pulang ilaw sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagpapahiwatig na siya ay mula sa kampo ng Reincarnation Sovereign. Bakit pupunta rito ang pang-4 na baitang ng eksperto sa Zuan Death Stage mula sa kampo ng kaaway? Sok, anong malas? First tier pa lang ng Zuan Death Stage brat. Ang ika-4 na baitang ng eksperto sa Zuan Death Stage ay isang kalbong matipunong lalaki. Nang makita niya si Ye Zuan, hindi niya napigil ang dumura sa lupa. Nakawan, nagtaas ng kilay si Ye Zuan at medyo nagulat. Cut the crap, ibigay mo ang iyong Chen Kun ring at ililigtas ko ang iyong buhay. Sigaw ng kalbong matipunong lalaki. Kung noon pa man, direkta na niyang pinatay si Ye Zuan. Gayunpaman, hindi sinasadyang nakapasok siya sa ika-4 na baitang ng Zuan Death Stage. Dahil sa rules dito, wala siyang nagawa. Naaalala ko na kung ang ika-4 na baitang ng eksperto sa Zuan Death Stage ay kikilos sa Zuan Life Battlefield, sila ay papatayin, tama ba? Sabi ni Ye Zuan na nakakunot ang noo. Ang ika-4 na baitang ng Zuan Death Stage ay 3 kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi siya isang taong dapat pagtripan.
Kabanata 1485, sinasabi mo bang hindi mo ako ibibigay? Pumapatay ang intensyon mula sa mga mata ng kalbo. E paano kung hindi ko ibigay sa'yo? Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Gusto niyang makita kung may lakas ng loob na umatake ang kalbong ito. Gusto rin niyang makita kung gaano kahusay ang Profound Life Battlefield na ito na pumatay ng isang 4th year na eksperto sa Profound Death Realm. O isa lang itong alarmist. Humph, ikaw ang unang lumaban sa lahat ng mga nakawan na ninakawan ko sa daan. Fine, gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag umatake ako. Panipi, nang matapos magsalita ang kalbong lalaki, agad niyang sinuntok si Yezuan. Ang Vital Energy Feast, na naglalaman ng isang malakas na Profound Death Chi, ay direktang lumipad kay Yezuan. Nakaharap sa isang first year na Profound Death Realm brat, ang kalbo na lalaki ay hindi kailangang gumamit ng anumang espesyal na kakayahan. Sa makatuwid, madali siyang matatalo ni Yezuan. Gayunpaman, bago pa man umatake si Yezuan, isang kakaibang aura ang biglang lumitaw. Biglang kumalat ang kakaibang aura. Pagkatapos, ang kamao ng True Energy ay nawala sa manipis na hangin, na naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Anong nangyayari? Nagulat si Yezuan at ang kalbong lalaki. Hindi nila naiintindihan ang nangyari. Hindi man lang umatake si Yezuan. Bakit ang pag-atake ay nawala sa sarili nitong? Sa sandaling ito, napasulyap sa gilid ng mata ang kalbo at biglang nagtaas ng ulo. Napansin niyang may malaking mata ang nakatitig sa kanya. Sinundan ni Yezuan ang kanyang tingin at natuklasan ang malaking mata. Ito ang mata ng lahat ng bagay. Agad na nakilala ni Yezuan ang pattern sa malaking mata. Pareho itong pattern ng Eyes of All Things na nakuha niya dati. Gayunpaman, ang Eye of All Things na ito ay napakalaki. Og, ang matipunong lalaki sa harap ni Yezuan, na nasa ika-4 na antas ng Profound Death Realm, ay biglang naglabas ng kakaibang tunog. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at natuklasan na ang leeg ng matipunong lalaki ay nakapulupot sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Wan Xiang. Bitik, sa isang malutong na tunog, ang ulo ng brute ay direktang nabunot ng kapangyarihan ng lahat ng bagay. Nakahiwalay ang ulo niya sa katawan niya. Nang makita ito ni Yezuan, agad siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ang Eyes of 10,000 Forms ay nakapatay ng pang-4 na antas ng Profound Death Stage na matipunong lalaki. Hindi kaya ang napakalaking Eye of 10,000 Forms na ito ang manager nitong Profound Life Battlefield. Kapag may lumabag dito, papatayin sila nito. Sa oras na nag-react si Yezuan, ang malaking Eye of Nature ay nawala na ng walang bakas. Kung hindi dahil sa bangkay na walang ulo, iisipin ni Yezuan na nananaginip siya. Sa isang kisap mata, nahulog ang isang 4th year na eksperto sa Profound Death Realm. Huminto si Yezuan ng ilang segundo bago siya pumunta upang kunin ang bangkay at ang Universe Ring. Maaaring ito ay isang pain na nahulog mula sa langit. Mga benepisyo, napakaraming bagay sa interspatial ring na ito, ngunit hindi ito sapat para masira ni Yezuan at ng iba pa. Lahat kasi sila ay naubos na ng matipunong lalaki. Kanina, sinabi ni Luoluo na maraming mahiwaga at nakakatakot na mga mata sa mundong ito. Halimbawa, ang mata ng Myriad, ang mata ng kamatayan, ang mata ni Samsara, at iba pa at iba pa. Hanggat ang isang tao ay nililinang ito sa isang tiyak na lawak, ang isa ay magagawang tumawid sa espasyo at magamit ito. Napaisip si Yezuan habang nagmamadali siyang pumunta. Bigla niyang naalala ang Eye of Death na muntik nang pumatay sa kanya. Sa hinaharap, kapag nalaman niya kung sino ang may-ari ng Eye of Death, tiyak na papatayin niya ito. Kung tutusin, muntik na siyang mapatay ng Eye of Death. Kung hindi siya nailigtas ng Mini Sky Dragon, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Matapos maranasan ang welfare interlude na ito, nagpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Ang pasukan sa Profound Death Battlefield ay nasa hilaga ng Tianfeng City. Umaasa sa bilis ng Shadow Steps, gumugol si Yezuan ng kabuoang 2 araw bago makarating sa Teleportation Palace ng Profound Death Battlefield. Ang palasyong ito ng teleportasyon ay lubhang mapanglo at mayroon lamang isang teleporter na naruroon. Ang teleportation na ito ay iba sa mga nauna dahil kailangan ng isa na pumasa sa isang pagsubok.
Natuklasan ng teleporter si Yezuan at nagtanong, "Anak, gusto mong pumunta sa Profound Death Battlefield?" "Oo." Tumango si Yezuan. "Good. Kung gusto mong ma-teleport sa Profound Death Battlefield, may kondisyon. Kailangan mong makatanggap ng suntok mula sa akin. Kung magtagumpay ka, libre kang may teleport," sabi ng teleporter. Isa siyang eksperto sa ikatlong antas ng Profound Death Realm. Ang suntok niya ay hindi matatanggap ng ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi natakot si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, napatay pa niya ang City Lord ng Tianfeng City. "Halika." Inilabas ni Yezuan ang Scarlet Flame Sword. Ang teleporter ay hindi nag-aksaya ng anumang mga salita at direktang naglabas ng suntok. Ang suntok na ito ay sapat na upang magpadala ng isang eksperto sa ikalawang antas ng Profound Death Realm na lumilipad. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na naglabas ng espada si Yezuan at natalo ang suntok na ito. Dagandong, nagbanggaan ang dalawang True Kiss na lumikha ng mga alon ng hangin. Nakatanggap siya ng suntok. "May lakas ka nga, buti, pasok ka." Tumango ang teleporter bilang kasiyahan. Tanging ang mga maaaring makatanggap ng suntok mula sa kanya ang may mga kwalipikasyon para makapasok sa Profound Death Battlefield. Kung hindi, ipapadala nila ang kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Ang Profound Death Battlefield ay mas malupit pa kaysa sa Profound Life Battlefield. Ang pang-araw-araw na pagpatay ay halos 3 beses kaysa sa Profound Life Battlefield. Pumasok si Yezuan sa teleportation array at nagsimulang mag-teleport ang teleporter. Sa lalong madaling panahon, nagbago ang paningin ni Yezuan at na-teleport siya sa Profound Death Battlefield sa loob ng ilang segundo. Ang hanay ng teleportasyon ay dumaong sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, kumikidlat at kumulog sa kalangitan, na tila uulan. Nang bumagsak si Yezuan sa lupa, nakaamoy siya ng hindi kanais-nais na amoy. Ang hangin sa Profound Death Battlefield ay puno ng Profound Death Chi. Ang paglilinang dito ay magiging doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, hindi siya umasa sa paglilinang upang makalusot. Sa makatuwid, kung ang Profound Death Chi ay sagana o wala ay walang kinalaman sa kanya. "Luo-luo, gaano katagal mo kailangang makapasok?" tanong ni Yezuan. "Kalahating araw," sagot ni Luo-luo. Sa panahong ito, siya ay naglilinang sa pag-iisa. Sa kalahating araw, makakalusot siya sa Profound Death Realm. Kung ikukumpara kay Yezuan, ang bilis na ito ay mabagal. Gayunpaman, sa iba, ito ay simpleng makajos na bilis. Pagkatapos ng lahat, 2 hanggang 3 buwan pa lang siya nakapasok sa Profound Life Realm. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi makalusot kahit 1 beses sa 100 o 1,000 taon. Gayunpaman, nakapasok si Luo-luo sa Profound Death Realm mula sa Immortality Realm sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang bloodline sa kanyang katawan. Siyempre, ang base ng Life and Death Plate ay may bahagi rin dito. Ang base ng Life and Death Plate ay tumutulong kay Luo-luo na pinuin ang Profound Life Chi. Ang Profound Death Chi sa Profound Death Battlefield ay sagana. Ang Profound Life Chi ay pinipigilan ng hindi bababa sa 50%. Gayunpaman, mayroon akong Immortal Phoenix Bloodline sa aking katawan. Kasama ng Profound Life Chi, ang aking mga sugat ay maaaring gumaling sa isang iglap. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pinagmasdan niya ang paligid at naghanda ng umalis. Gayunpaman, sa kanyang pag-angat sa hangin, isang nakakabinging dagandong ang biglang dumating mula sa abot tanaw. Ito ay isang dagandong ng dragon. Isang tungtian beast mula sa Profound Death Battlefield. Tingnan natin. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at mabilis na sumugod. Dati, ginamit niya ang kanyang trump card, Unicorn's Descent, para harapin ang 2 flaming twin-headed hounds sa ikatlong antas ng Profound Death Realm. Ngayong nasa cooldown na ang Unicorn's Descent, kailangan niyang maghanap ng ilang bangkay ng tungtian beast para mabawi. Nang sumugod si Yezuan, nakita niya ang isang berdeng Heavenly Dragon na nakikipaglaban sa isang malaking itim na oso. Sa sandaling ito, katatapos lang ng labanan. Dinurog ng berdeng Heavenly Dragon ang ulo ng itim na oso gamit ang mga kuko nito at nagsimulang magpista. Kabanata 1486.
Tinansya ni Yezuan na ang Azure Dragon ay nasa 3rd tier ng Profound Death Realm, habang ang Black Bear ay nasa 2nd tier ng Profound Death Realm. Normal para sa isang 3rd tier ng Profound Death Realm na pumatay ng 2nd tier ng Profound Death Realm. Upang lumaki ang isang Tungtian Beast, kailangan nitong kumain ng tuloy-tuloy at sumipsip ng enerhiya sa kanyang biktima. Nangangailangan si Yezuan ng mga bangkay, kaya kinuha niya ang Scarlet Flame Sword. Patayin. Sa mahinang dagandong, 3 figure ang sumugod. Napansin ng Azure Dragon si Yezuan at ang dalawa pa. Matapos magpakawala ng dagandong, huminto ito sa pagkain at sumugod kay Yezuan at sa dalawa pa. Si Wei Zhenchen ang pinakagustong mag-transform sa isang Sky Dragon. Sa pag-iling ng kanyang katawan, nag-transform siya sa isa pang berdeng Sky Dragon. Gayunpaman, ang kanyang berdeng Sky Dragon ay hindi kasing gwapo ng Azure Dragon. Sa isang kisap mata, nakipagpalitan ng suntok si Yezuan at ang dalawa pa sa Azure Dragon. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Scorching Sword. Art. Natirang alam. Sa unang palitan, pinapula ni Yezuan at ng dalawa pa ang Azure Dragon. Ang tatlo sa kanila ay gumawa ng malaking pinsala sa Azure Dragon. Bagamat si Yezuan ay nasa 1st tier lamang ng Profound Death Realm, mayroon siyang Unicorn Deterrence, na nagdoble sa pinsala sa Azure Dragon. Bagamat malakas ang Azure Dragon, hindi nito nakayanan ang gayong pambubugbog. Ang mga kuko ni Wei Zhenchen ay tumusok sa katawan ng Azure Dragon, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo na parang fountain. Sa isang kisap mata, ang Azure Dragon ay nasa bingit ng kamatayan, at inani ito ni Yezuan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan, na naging sanhi ng kanyang layunin sa pagpatay. Halos umabot na sa kalahati ang killing intent ko. Konti na lang at maaabot ko na ang upper limit. Tapos, ipagpapalit ko na sa devouring points. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso habang lumilipad siya para iligpit ang bangkay ng Azure Dragon. Ibinigay niya ang bangkay sa matandang puno at pinanatili ang kaluluwa ng hayop. Hihintayin niya hanggang sa umabot sa pinakamataas na limitasyon ang kanyang layunin sa pagpatay bago ito ipagpalit sa mga lumalamon na puntos. Kung lalamunan niya ito ngayon, magkakaroon siya ng isang pambihirang tagumpay. Sige, Wei Zhenchen, Old Tree, sabay tayong maglakbay. Matapos ang pagkamatay ng Azure Dragon, binigyan ni Yezuan ang dalawa pang tagubilin bago tumungo sa 3 magkakaibang direksyon. Nang pumasok siya sa Zuan Death Battlefield, ang kanyang mga merito sa labanan ay na-reset sa 0. Dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang mga merito sa labanan sa Zuan Life Battlefield, ayos lang kahit na i-reset ang mga ito sa 0. Ang unang hakbang ng plano ni Yezuan ay ang paghahanap ng mapa ng Profound Death Battlefield. Sa lalong madaling panahon, si Luo Luo ay nagpakawala ng masayang tawa sa loob ng planting space. Pagkatapos ng isang panahon ng paglilinang, sa wakas ay nakalusot na siya sa yugto ng Profound Death. Young Master, naging ginto na naman ang 2 kong buntot, gulat na sabi ni Luo Luo. Dati, mayroon na siyang 3 gintong buntot. Ngayong mayroon na siyang 2 pa, mayroon siyang kabuuang 5. Mayroon pa ring 4 na buntot na hindi pa naging ginto. Nanghuhula din si Yezuan sa kanyang puso. Kapag naging ginto ang 9 na buntot ni Luo Luo, ganap na bang ma-activate ang Heaven-Loathing Fox bloodline sa kanyang katawan? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagpadala si Wei Zhenchen ng mensahe sa kanya. Nakatagpo siya ng isang makapangyarihang Heaven-Connecting Beast na humahabol sa kanya. How rare! Si Wei Zhenchen ay talagang hinahabol. Hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Nang hindi na nagtanong pa, sinira niya ang kawalan at dumating sa tabi ni Wei Zhenchen. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat siya. Ang Heaven-Connecting Beast na humahabol kay Wei Zhenchen ay isa pang Azure Dragon. Gayunpaman, ang Azure Dragon na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Azure Dragon na kanilang napatay noon. Ikalimang antas ng malalim na yugto ng kamatayan. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Si Wei Zhenchen ay talagang nasangkot sa malaking problema. Ang Azure Dragon na ito ay nasa 5th level Profound Death Stage man lang. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang harapin sa sandaling ito. Umuungol. Nang makita ng Azure Dragon si Yezuan, hindi nito maiwasang umungol patungo sa langit.
Ano? Ang dugo sa katawan mo ang nakaakit nito. Nang marinig ni Yezuan ang mga salita ni Wei Zhenchen, siya ay natigilan. Naalala niya na kalahating araw na ang nakalipas, si Wei Zhenchen ay talagang nabahira ng dugo ng Asher Dragon. Iyon ang dahilan kung bakit hinahabol ng Asher Dragon si Wei Zhenchen. Kaya iyon, ang dahilan. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Gayunpaman, kailangan muna niyang harapin ang problemang ito. Kung gusto ni Yezuan na umalis, maaari na lang niyang buksan ang kawalan at umalis. Gayunpaman, ito ay isang 5th level Profound Death Stage Heaven Connecting Beast. Kung papatayin niya ito, magkakaroon siya ng malaking halaga ng pagpatay na layunin. Bukod pa rito, kung ibibigay niya ito sa lumang puno upang pinuin, kahit papaano ay makakalusot siya sa 3rd level Profound Death Stage. Umalis. Siyempre hindi. Nang malapit ng kumilos si Yezuan, isang sinag ng nagniningas na liwanag ang biglang tumama sa kalangitan. Big. Lumingon si Yezuan at itinuon ang kanyang tingin. Natuklasan niya na ito ay isang Flaming Eagle. Ito ang Flaming Crimson Rock. Nakilala ito ni Yezuan. Ang Flaming Crimson Rock ay malamang na nasa 5th level Profound Death Stage. Kung narito ito para tulungan ang Asher Dragon, kailangang tumakas si Yezuan. Gayunpaman, kung hindi, karaniwan, ang Heaven Connecting Beasts ay may sariling teritoryo. Ang dagandong ng Asher Dragon ay narinig ng Flaming Crimson Rock. Kaya naman, sumugod ang Flaming Crimson Rock dahil ito ang teritoryo nito. Umuungol. Nang makita ng Asher Dragon ang Flaming Crimson Rock, agad nitong ibinuka ang dagwang bibig at naglabas ng hininga ng dragon. Big. Ang Flaming Crimson Rock ay hindi dapat madaig. Ang apoy sa katawan nito ay mabilis na kumikislap at isang napakalakas na apoy ang sumalubong sa hininga ng dragon. Dagandong, nang magbanggaan ang dalawang magkaibang apoy, kumalat ang shockwaves at maging si Yezuan ay naapektuhan. Buti na lang at mataas ang resistensya niya sa apoy. Kung hindi, nasunog na sana siya. Good. Dalawang 5th level Profound Death Stage Heaven Connecting Beasts ang nag-aaway. Not bad, not bad. We can really the benefits. Kasdiya siyang tumanggo si Yezuan. Ang Asher Dragon at ang Flaming Crimson Rock ay mortal na magkaaway. Ngayong sinalakay na ng Asher Dragon ang teritoryo ng Flaming Crimson Rock, natural na nagsimulang mag-away ang dalawa. Weng! Biglang nanginig si Wei Zhenchen. Don't go. Kapag tumakbo ka, siguradong hahabulin ka ng Asher Dragon. Gusto kong magdusa ang magkabilang panig. Sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganoong kagandang bagay sa sandaling pumasok siya sa Zuan Death Battlefield. Dalawang 5th level Profound Death Stage Heaven Connecting Beasts ay maaaring tumaas ng malaki ang kanyang layunin sa pagpatay. Hanggat pinatay niya ang mga ito, kahit na hindi niya maabot ang pinakamataas na limitasyon, ito ay malapit na. Bukod dito, ang paglamon sa mga bangkay ng dalawang 5th level Profound Death Stage Heaven Connecting Beasts ay maaaring gamitin upang mabawi ang cooldown ng Unicorn's Descent. Ang Old Tree ay maaari ding gamitin para sa isang pambihirang tagumpay. Natural na hindi bibitawan ni Yezuan ang magandang pagkakataon. Ang labanan sa pagitan ng dalawang Heaven Connecting Beasts ay napakatindi. Kung si Yezuan ay hindi isang ordinaryong tao, matagal na siyang namatay. Dahil magkatulad ang kanilang lakas, nasugatan ang magkabilang panig. Habang lumilipas ang panahon, humihina ang kanilang mga aura. Ang kanilang lakas ay malamang na mas mababa sa 70% ng kanilang pinakamataas na lakas. Ito ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Napakataas ng galit ng Asher Dragon sa Flaming Crimson Rock. Ang ilan sa mga anak nito ay namatay sa kamay ng Flaming Crimson Rock. Sa makatuwid, handa itong mapahamak kasama ang Asher Dragon sa labanang ito. Hindi nagtagal, naubos na ang Asher Dragon at ang malalim na buhay na chi ng Flaming Crimson Rock. Sumunod, ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Kabanata 1487, Dagandong, Big. Lalong naging matindi ang labanan. Gustong makialam ni Yezuan, ngunit naghahanap pa rin siya ng pagkakataon. Sa huli, kinagat ng Asher Dragon ang katawan ni Crimson Rock. Ang Crimson Rock ay nagpakpak ng mga pakpak nito at pinutol ang katawan ng Asher Dragon sa kalahati. Ang magkabilang panig ay nasugatan.
Ito ang pinakamagandang pagkakataon para mag-strike si Ye Zuan. Wei Zhenchen, Blade Storm. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Agad niyang binigay ang utos kay Wei Zhenchen. Kasabay nito, siya at ang lumang puno ay umaban. Si Wei Zhenchen ay tinamaan ng hininga ng dragon ng Asher Dragon. Gayunpaman, sa bilis ng pagbawi ng Immortal Phoenix Bloodline at paglaban sa sunog, nakaligtas siya. Ngayon, oras na para sa paghihiganti. Libu-libong dugong espada ang dumaan at nag-drill sa katawan ng Asher Dragon. Dagandong, ang Asher Dragon ay umungal sa sakit, ngunit wala itong magagawa. Sa kabilang banda, ang matandang puno ay kumislap sa likod ng Crimson Rock at sinuntok ang sugat na dulot ng Asher Dragon. Bang! Sa mahinang tunog, nasunog ang balahibo ng Crimson Rock. Lumaki ang sugat at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong ito, itinaas ni Ye Zuan ang kanyang espada at naglaslas. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Swoosh! Sa isang nakakatusok na tunog, naputol ang kalahati ng pakpak ng Crimson Rock. Big! Isang malungkot na tili ang pinakawalan ng Crimson Rock. Ang apoy sa katawan nito ay nanginginig, at isang nagniningas na ibon ang sumugod kay Ye Zuan. Sa kabutihang palad, si Ye Zuan ay sapat na mabilis upang maiwasan ito. Si Ye Zuan ay napakatapang na salakayin ng dalawang heaven-connecting beast sa level 5 Profound Death Realm ng sabay. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Sa bagay, may nakita siyang galing sa malayo. Kailangan niyang harapin ito ng mabilis. Sa kabutihang palad, hiniling niya kay Wei Zhenchen na gamitin ang Blade Storm. Ding! Tumaas ang layunin ng pagpatay ng host. Isang system notification ang biglang tumunog. Ang Asher Dragon ay nagpakawala ng dagandong at malumanay na bumagsak sa lupa. Ito ay patay na. Pagkatapos, ang mga espadang dugo ay lumipad mula sa bibig ng Asher Dragon at inatake ang Crimson Rock. Ang kapangyarihan ng mahigit 1,000 dugong espada ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Ang Blood Flame Rock ay ayaw sumuko. Naglunsad ito ng isa pang Flame Assault. Gayunpaman, hindi rin mababa ang flame resistance ni Wei Zhenchen. Kinuha niya ito sa ulo. Rip! 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 Isang serye ng malulutong na tunog ang umalingaw habang ang lahat ng dugong espada ay bumaon sa katawan ng Blood Flame Rock. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan ay tumaas ng malaking margin. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Walang pakialam si Ye Zuan. Iniligpit niya ang dalawang bangkay at tumingin sa harapan. Nagkataon, 3 figure ang dumaong at pumasok sa line of sight ni Ye Zuan. Ang 3 figure ay pawang mga tao. Gayunpaman, ang namumuno sa grupo ay tila nasa ika-4 na antas ng Profound Death Stage, habang ang 2 pang nasa likod niya ay nasa ika-3 antas ng Profound Death Stage. Dahil ang halaga ng kanyang layunin sa pagpatay ay hindi umabot sa pinakamataas na limitasyon, hindi pinili ni Ye Zuan na lumampas. Kung hindi, napatay niya ang mga taong ito na kasing dali ng pagpatay ng mga manok. Anak, nakolekta mo ba ang 2 bangkay na iyon? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna ay napatingin sa mga bahid ng dugo sa lupa at tinanong si Ye Zuan. So what if I did? Sagot ni Ye Zuan. Nahulaan niya na silang 3 ay naaakit sa mga tunog ng labanan sa pagitan ng Asher Dragon at ng Blood Flame Rock. Nakita rin nila ang 2 ika-5 antas ng Profound Death Stage na langit na umabot sa mga hayop na sinasaktan ang isa't isa. Ang mga bangkay ng 2 ika-5 antas ng Profound Death Stage na langit na umaabot sa mga hayop ay lubhang mahalaga. Paanong hindi sila dumating? Dahil iyon ang kaso, ibigay mo sila at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may mapagmataas na ekspresyon habang kinakausap niya si Ye Zuan sa mapang-utos na tono. Gaya ng inaasahan, matapos marinig ni Ye Zuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, bahagyang kumunat ang gilid ng kanyang bibig. Sinabi niya, tama at nararapat na pumatay ng iba para sa kanilang mga kayamanan. Gayunpaman, kung maglakas loob kang magnakaw mula sa akin, Ye Zuan, dapat handa kang mamatay. Nang matapos siyang magsalita, ang mga espadang dugo sa hangin ay tumalsik. Kung hindi dahil sa Swordstorm, magtatagal ang labanang ito. Gayunpaman, sa Swordstorm, silang 3 ay tulad ng mga manok at palayok na aso.
Natirang alab. Direkta ring umatake ang Old Tree. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng isang third level na eksperto sa Profound Death Stage. Bang! Bago pa makapag-react ang kabilang partido, naghagis na ng suntok ang matandang puno. Direktang damapo ang suntok sa ulo ng kabilang partido. Kaagad, tumalsik ang dugo at laman kung saan-saan bago sila sinunog. Instant kill. Nang makita nilang tatlo na si Yesuan ay isang first level lamang na eksperto sa Profound Death Stage at ang Old Tree ay hindi mukhang napakalakas, hindi nila ito sineseryoso. Ngayon, nagbayad sila ng mabigat na presyo. Ano? Nagulat ang nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang isa pang tao. Paanong biglang pumutok ang ulo ng isang taong buhay pa at maayos kanina? Sa sandaling ito, ang mga espada ng dugo ay nawalis na. Nagmamadali silang gumanti, bagamat marami sa mga dugong espada ang naalis, kasama ang Immortal Phoenix Bloodline, ang mga dugong espada ay agad na inayos at inatake muli. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa wakas ay naunawaan nila na sila ay nasasangkot sa malaking problema. Mabilis silang tumalikod at umalis. Gayunpaman, napapalibutan na sila ng mga espadang dugo. Paano sila makakatakas? Stop! Ayoko ng mga bangkay. Aalis na tayo. Kaagad, ang nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napasigaw sa matinding paghihirap. You think you can come and go as you please? Do you think this is a public toilet? Malamig na ngumuso si Yesuan at naglaslas gamit ang kanyang espada. Isang naglalagablab na aura ng espada ang tumusok sa hangin. Iniwasan ito ng mga espadang dugo sa daan at tinamaan ang ibang tao. RIP. Ang isa pang ikatlong antas ng eksperto sa Profound Death Stage ay direktang pinutol. Hindi, iligtas mo ang buhay ko. Nais ng nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humingi ng awa, ngunit ang kanyang katawan ay tinusok ng mga espada ng dugo at namatay siya sa lugar. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent ng host. Gusto mo bang palitan ito ng isang devour point? Oo. Direktang sagot ni Yesuan sa kanyang isipan. Ding! Matagumpay na napalitan ang layunin ng pagpatay. Nang marinig ito, hindi sinasadya ni Yesuan na sumulyap dito at napagtanto na mayroon na siyang 3 devour points. Dahil ang layunin ng pagpatay ay umabot na sa pinakamataas na limitasyon at ipinagpalit sa devour points, maaaring makalusot si Yesuan. Ding! Nakalusot ang host, kasalukuyang nasa ikalawang antas ng Profound Death Stage. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Kasalukuyang nasa ikatlong antas ng Profound Death Stage. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Kasalukuyang nasa 4th level Profound Death Stage. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa ikatlong antas ng Profound Death Stage. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Ang lakas ng koponan ni Yesuan ay tumaas ng higit sa 10 beses. Kahit na makaharap nila ang Azure Dragon at ang Crimson Rock sa parehong oras, magagawa nilang labanan at patayin sila. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Yesuan, bigla siyang nakakita ng isang lihim na scroll sa Chenkun Ring ng nangungunang lalaki. Kahit ang Eye of Revelation ni Yesuan ay hindi nakakakita sa lihim na scroll na ito. Hindi niya alam kung ano iyon. Soul Eye, hanapin ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, hinanap ni Yesuan ang kaluluwa ng lalaking nangunguna at sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa sikretong scroll. Ang lihim na scroll na ito ay talagang isang mapa ng kayamanan. May kabuuang 4 na piraso. Narinig ng nangungunang tao na ang City Master ng Tianluo City ay nagbabayad ng mataas na presyo para bilhin ang lihim na scroll na ito. Kaya, gusto niyang alisin ang sikretong scroll na ito. Sa kalagitnaan, nakatagpo niya ang Azure Dragon at ang Crimson Rock at naisip na nakakuha siya ng magandang deal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito siya inilibing. Kabanata 1488, ang halaga ng lihim na scroll na ito ay talagang napakataas. Nagulat si Yesuan. Mula sa mga alaala ng pinuno, alam niya na ang lihim na balumbon na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 merito sa labanan. Bukod dito, ito ay 100,000 mga merito ng labanan mula sa Profound Death Battlefield. Sa pamamagitan nito, maaaring makapasok ang pinuno sa ika-6 na antas ng Profound Death Realm. Hindi ko inasahan na magiging ganoon kahalaga ito.
Mukhang makakapaglakbay ako sa Tianluo City. Hanggat makuha ko ito, maabot ko man lang ang ikatlong antas ng Profound Death Realm, o maging ang ikaapat na antas. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tinungo ang hilagang kanluran. Ito ang direksyon ng Tianluo City. Makalipas ang isang araw, dumating siya sa Tianluo City. Ang Tianluo City ay itinuturing na nasa isang magandang posisyon sa Profound Death Battlefield. Medyo malakas iyon, at maraming eksperto sa Profound Death Realm sa mga lansangan. Gayunpaman, hindi dadalhin ng may karanasang Yezuan ang lihim na scroll sa Tianluo City Lord Mansion. Paano kung pinagnanasaan ito ng kabilang partido? Gayunpaman, pagkatapos magtanong sa paligid, pinawi niya ang kanyang mga pagdududa. May isang auction house sa Tianluo City na itinayo ng 100 Fox Manor. Si Yezuan ay maaaring pumunta doon upang makipagkalakalan. Nagtanong si Yezuan sa isang dumadaan tungkol sa lokasyon ng auction house. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa auction house. Sir, ano pong kailangan nyo? Lumapit ang isang waiter para batiin sila. Tawagan ang iyong boss o supervisor, direktang sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng auction house attendant. Karaniwan, ang ganitong uri ng sitwasyon ay nangangahulugan na mayroong isang malaking pagkakasunod-sunod. Sir, sundan niyo po ako. Dinala ng attendant si Yezuan sa isang pribadong silid bago umalis. Maya-maya, bumalik siya kasama ang isang matanda. Nang maramdaman ni Yezuan ang aura na ito, nagulat siya. Ang matandang ito ay talagang nasa ika-6 na antas ng Profound Death Realm. Sir, kailangan mo ba? Bago pa matapos magsalita ang matanda, nanginginig ng husto ang kanyang katawan habang gulat na sinabi, "Pagbati, Panginoon." Totoo, tama ang hula ni Yezuan. Ipinakalat na ng Reincarnation Fox ang balita tungkol sa kanya. Marami na sigurong nakakakilala sa kanya. Kilala mo ako. Nagkunwaring nagulat si Yezuan at nagtanong. Inutusan kami ng Villa Master na suportahan ka ng buo, Ginoo. Gayunpaman, hindi ka namin direktang mabibigyan ng cultivation resources. Sagot ng matanda. Ang mga larawan ni Yezuan at ng iba pa ay kumalat sa lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng 100 Fox Villa. Siyempre, ang mga nakatataas lamang ng mga ari-arian ang nakakaalam tungkol sa kanila. I don't want to take things for free. Here is a secret scroll. Help me. Nang walang ibang salita, inilabas ni Yezuan ang sikretong scroll. Sa Land of Reincarnation, sino ang maglalakas loob na hawakan ang mga bisita ng Reincarnation Fox? Nang makita ng matanda ang balumbon, nagulat siya at sinabing, ito talaga ang blueprint ng Mystic Moon Tomb. Ano ito? Tanong ni Yezuan. Kasalukuyang binibili ng City Lord of Heavenluo City itong sikretong scroll. Dati, mayroon ng 3 scroll. Ngayon, ito na ang pang-4 na scroll. Ang kumpletong set. Tuwang-tuwang sinabi ng matanda, sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng lahat ng 4 na blueprints maaari kang makapasok sa Mystic Moon Tomb at malutas ang unang bitag ng hindi nasaktan. Ano ang nasa Mystic Moon Tomb? Tanong muli ni Yezuan. Libingan daw ito ng isang dalubhasa sa samsara. Bukas ang libingan, ngunit maraming bitag. Kung hindi mo alam kung paano lutasin ang mga bitag, mamamatay ka kapag pumasok ka, sagot ng matanda. O sige, tulungan mo muna ako. Walang pakialam si Yezuan. Huminto ang matandang lalaki at sumagot, binibili ng City Lord of Heavenluo City ang huling scroll para sa 100,000 battle credits. Paano ito? Bibilhin ko ito sa halagang 150,000. Bagamat ang Villa Master of 100 Fox Villa ay nag-utos na huwag direktang tulungan si Yezuan, talagang kailangan niya itong sikretong scroll. Tinaasan lang niya ng konti ang presyo. Ang paggamit ng 50,000 battle credits kapalit ng pabor ni Yezuan ay talagang sulit. Okay, ipagpalit lang ang lahat ng battle credits para sa mga ores at fire attribute treasures. Tumango si Yezuan. Sige, gagawin ko na. Ang matanda ay mabilis at mapagpasyahan. Umalis kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon. Bagamat hindi niya alam kung para saan ang gusto ni Yezuan, hindi siya nagtanong at nagpunta lang upang ihanda ang mga ito. Di nagtagal, bumalik siya. Panginoon ko, pakis-uri. Magalang na iniabot ng matanda ang isang Chen Kun ring kay Yezuan. Ang matandang lalaki ay napakagalang na kay Yezuan sa pagsasabing masyadong mataas ang presyo.
Sa makatuwid, hindi nagkalkula si Yezuan at direktang nilamon ang singsing. Ding! Nakalusot na ang host. Ang kasalukuyang level ay third tier ng Profound Death Realm. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang antas ay pang-apat na baitang ng Profound Death Realm. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Ang kasalukuyang level ay 5th tier ng Profound Death Realm. Dahil dinalisayin ng Old Tree ang ilang bangkay ng Heaven-reaching Beast, ang bilis ng kanyang pambihirang tagumpay ay mas mabilis kaysa kay Wei Zhenchen. Kasabay nito, si Yezuan mismo ay malapit nang makapasok sa ika-4 na baitang ng Profound Death Realm. Dahil bukas ang Mystic Moon Tomb, hindi ba ibig sabihin na may susunod na sa iyo ngayong nakuha mo na ang solusyon? Biglang tanong ni Yezuan. Ang may-ari ng Mystic Moon Tomb ay pinaghihinala ang isang eksperto sa Samsara Realm. Natural, interesado siya. Oo, ang 4 na sikretong scroll ay nasa kamay ko na ngayon, ang City Lord of Heaven Luo City, ang Palace Master of Earth Demon Prefecture, at isang misteryosong eksperto. Napag-usapan na nila at napagkasunduan na kung sino ang may lihim na scroll ay makakakuha ng pantay na bahagi ng mga kayamanan. Tumango ang matanda. Then you should discuss kung kailan ka papasok. Tumango si Yezuan. Kakakuha lang ng matanda ng huling secret scroll at hindi alam ng 3 pang puwersa ang tungkol dito. Kaya naman, kailangan pa nilang pag-usapan. Panginoon, kung interesado ka, maaari kang sumali sa aming koponan pagdating ng panahon. Magalang na sabi ng matanda. Tingnan natin pagdating ng panahon. Ayaw munang isipin ni Yezuan sa ngayon. Nagpasya siyang tingnan muna ang Mystic Moon Tomb bago magpasya kung kikilos ng mag-isa o sasali sa koponan. Sige, Panginoon ko, gawin mo ang gusto mo. Nang matapos magsalita ang matanda ay agad itong lumabas ng auction house. Para kay Yezuan, diretso rin siyang umalis, si Wei Zhenchen lang ang naiwan para bantayan ang lugar na ito. Kung bumalik ang matanda, agad niyang isusumbong ito kay Yezuan. Para naman kay Yezuan at sa Old Tree, umalis sila sa Heaven Luo City at nagtungo sa isang mapanganib na lugar para patayin ang Tongtian Beasts. Una, maaari silang mag-level up. Pangalawa, maaari nilang ibalik ang cooldown ng Unicorn's Descent. 2 araw ang pinag-usapan ng 4 na partido sa Mystic Moon Tomb. Sa loob ng 2 araw na ito, pinatay ni Yezuan ang hindi mabilang na Tongtian Beast at itinaas ang kanyang cultivation sa ika-4 na baitang ng Profound Death Realm. Ibinigay niya ang natitira sa auction house para itaas ang cultivation ni Wei Zhenchen sa ika-5 baitang ng Profound Death Realm. Panginoon ko, nakatakda na ang oras. Bukas na, sinabi ng may-ari ng auction house kay Yezuan. Kumusta ang lakas ng 3 pang puwersa? Tanong ni Yezuan. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa sarili at sa kalaban maaari kang manalo ng 100 laban. Bagamat sila ay nagtutulungan, kailangan pa rin nilang maunawaan ang iba pang 3 puwersa upang mas madali para sa kanila na harapin ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Kabanata 1489. Tulad ng para sa auction house, naunawaan ni Yezuan na ito ay katulad ng Earth Demon Residence. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagpadala ang Fox of Reincarnation ng isang tao upang dalhin si Luo Luo sa 100 Fox Manor. Ano ang mangyayari kung iiwan si Luo Luo na gumala sa labas? Hindi alam ni Yezuan ang dahilan. Marahil ay nagpadala na ang Fox of Reincarnation ng isang super expert para protektahan si Luo Luo ng palihim, o baka ito ay para hayaan si Luo Luo na maranasan at lumaki mag-isa. Gayunpaman, may kakaibang premonition si Yezuan tungkol sa paglalakbay na ito sa Mystic Moon Tomb. Pakiramdam niya ay magkakaroon siya ng isang mahusay na pakikipagsapalaran sa pagkakataong ito. Napakahalaga sa kanya ng Mystic Moon Tomb na ito. Sige, sasama ako sa team mo bukas para tingnan. Tumango si Yezuan at sinabi. Oo, aking Panginoon. Tumango ang may-ari ng auction house at agad na umalis. Sinamantala ni Yezuan ang araw na ito, patuloy na pinapatay ni Yezuan ang mga halimaw para mag-level up. Ngayong nailigtas na sina Song Suijing at Judge Song, hindi na niya kailangang magmadali sa oras. Kung dati, tiyak na gagamitin niya ang soul eye niya para kontrolin ang auction house o iba pang puwersa at dambungin sila. Gayunpaman, nakakainip na gamitin ito ng sobra, kaya mas mabuting pumatay ng mga halimaw mismo. Siyempre, depende sa mood niya.
Makalipas ang isang araw, bumalik siya sa tamang oras. Pagbati, aking Panginoon. Nang makitang bumalik si Yezuan, magalang na sinabi ng may-ari ng auction house na si Song Qingxing. Marami ng eksperto sa tabi niya. Kasabay nito, mayroon ding eksperto mula sa Fox Clan na ang aura ay mas malakas kaysa kay Song Qingxing. Eksperto sa 7th Profound Death Realm. Pagbati, aking Panginoon. Ang dalubhasa mula sa Fox Clan ay ikinulong din ng kanyang mga kamao kay Yezuan na may magalang na ekspresyon. Galing ka sa 100 Fox Manor. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ako si Bai Ming, ang ika-46 na henerasyong disipulo ng Bai Clan ng 100 Fox Manor. Ang eksperto mula sa Fox Clan ay tumugon ng may paggalang. Hindi alam ni Yezuan kung ilang taon na ang henerasyon ng Bai Clan, ngunit sa pagtingin sa eksperto mula sa Fox Clan, hindi siya mukhang matanda. Nang makita ang katahimikan ni Yezuan, nagpatuloy si Bai Ming, "Ako ang namamahala sa lugar na ito, at ako ay nasa malapit, kaya gusto kong pumasok sa Mystic Moon Tomb upang tingnan." Bahagyang tumanggo si Yezuan sa kanyang ulo. Si Bai Ming ay isang dalubhasa sa ika-7 antas ng Profound Death Stage. Sa pangunguna niya sa kanila, magiging mas ligtas sila. Higit pa rito, hindi sila magiging mas mahina kaysa sa iba. Matapos magtipon ng auction house, nakipagkita sila sa iba pang 3 puwersa sa labas ng lungsod. Nang umalis si Yezuan sa lungsod kasama ang grupo, nalaman niyang marami ng tao ang naghihintay sa labas. Karamihan sa kanila ay mga hindi kaakibat na manlalaro na nakarinig ng balita at naghahanda ng magkasama sa Mystic Moon Tomb. Ang Mystic Moon Tomb ay bukas, at kahit sino ay maaaring pumasok. Ang secret scroll ng 4 na sekta ay ang unang antas lamang ng pag-decipher. Maaaring may iba pang mga panganib pagkatapos makapasok, kaya kailangan niya ng kanya na kumpay. Sa sandaling ito, ang iba pang 3 puwersa ay nagtipon na sa ibang lugar sa labas ng lungsod. "Panginoon ng lungsod, Panginoong Manor, narito ang ating mga tao," sabi ni Song Qingxing sa kanilang dalawa. Ang City Lord of Heaven Luo City ay mukhang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at gayon din ang Manor Lord of Earth Demon Manor. Tungkol naman sa misteryosong eksperto na may 3 sikretong balumbon, nakasuot siya ng sombrerong kawayan at nakatago sa ilalim ng itim na damit. Tinago niya ng gusto ang kanyang aura, at walang nang ahas na lumapit sa kanya. Ito ay, nagulat ang City Lord of Heaven Luo City kay Bai Ming. Si Bai Ming ay mula sa Fox Clan. Sa Land of Reincarnation, halos lahat ng Fox Clan sa Profound Death Stage ay nauugnay sa 100 Fox Clan. Hindi ito magandang senyales. Si Bai Ming ang namamahala sa auction house sa 3 nakapalibot na lungsod. Diretsyong sagot ni Bai Ming. Mukhang siya ang manager ng 100 Fox Clan. Sumimangot ang Manor Lord of Earth Demon Manor. Para sa paglalakbay na ito sa Mystic Moon Tomb, nakipagkasundo na sila sa City Lord of Heaven Luo City. Pagdating ng panahon, magtutulungan silang tanggalin ang auction house at ang iba pa. Gayunpaman, ngayong may lumitaw mula sa 100 Fox Clan, medyo magiging mahirap ito. Kung gagawin nila ito, kailangan nilang gawin ito ng lubusan. Kung hindi, masasaktan nila ang 100 Fox Clan. Ang 100 Fox Clan ay isa sa 3 overlords sa Land of Reincarnation. Kahit na ang lakas ng Heaven Luo City ay nadagdagan ng 100, 1,000, o kahit 10,000 beses, tiyak na hindi sila magiging katugma para sa 100 Fox Clan. Sa katunayan, maaaring hindi sila maging tugma para sa alinman sa mga sangay ng Fox Clan sa 100 Fox Clan. Tila ang kasunduan sa pagitan ng 2 partido ay magiging isang kasunduan ng 3 partido. Ang City Lord of Heaven Luo City at ang Manor Lord of Earth Demon Manor ay iniisip na kahit na kailanganin nilang iwaksi ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan, hindi sila makakalaban sa auction house. Kung ganun, tara na. Ang City Lord of Heaven Luo City ay hindi nag-aksaya ng oras at pinangunahan ang koponan na magmadali sa kanilang paglalakbay. Mabilis na sumunod ang ibang puwersa. Ang 4 na lihim na balumbon ay lumitaw, ngunit ang mga ito ay hindi pa matukoy. Nagpasya silang maghintay hanggang makarating sila sa Mystic Moon Tomb. Nakihalo si Yezuan sa koponan ng auction house at nag-scan gamit ang kanyang Eye of Revelation. Natuklasan niya na hindi niya makita ang mahiwagang eksperto na may 3 sikretong scroll.
Parang nasa 7th profound death stage man lang siya. No wonder naglakas loob siyang pumuntang mag-isa. Malakas pala siya. Sa sandaling ito, biglang lumipat si Baiming sa tabi ni Yezuan at nagtanong, Panginoon ko, maaari ko bang malaman kung nasaan ang iba pang mga Panginoon? Bagamat hindi natapos ni Baiming ang kanyang pangungusap, nakuha ni Yezuan ang isang salita. Mga Panginoon, lalabas sila kapag kailangan natin ang tulong nila. Hindi sinasadya ni Yezuan na sagutin ang tanong na ito. Hindi na nag-usisa pa si Baiming. Muntik na niyang matapon ang sitaw, kaya mabilis siyang tumahimik. Tumagal ng halos isang araw bago makarating sa Mystic Moon Tomb mula sa Heaven Luo City. Nang dumating ang apat na puwersa, natuklasan nila na mas marami na ang mga taong nagtitipon sa labas ng Mystic Moon Tomb. Lahat kayo gustong makisali. Paano nakapasok ang mga basurang tulad mo sa puntod ng isang eksperto sa Samsara Realm? Ngumuso ang Manor Lord of Earth Demon Manor. Kung ikukumpara sa kanya, ang pangatlo at ikaapat na antas ng Profound Death Stage martial artists ay talagang basura. Hindi nagustuhan ni Yezuan na marinig ito. Kung tutuusin, nasa third Profound Death Stage pa lang siya. Gayunpaman, hindi siya mapakali na makipagtalo sa Manor Lord of Earth Demon Manor. Ang Mystic Moon Tomb ay nahukay na at ang pasukan ay nalantad sa hangin. Isang malaking grupo ng mga tao ang dumaong sa harap ng Mystic Moon Tomb. Walang sabi-sabi, ang apat na puwersa ay naglabas ng apat na lihim na balumbon at pinagsama-sama ang mga ito. Gabi na noon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang isang mapa sa apat na lihim na scroll na nakasalansan. Talagang kailangan nating umasa sa liwanag ng buwan. Nagliwanag ang mga mata ng Master of Heaven Luo City. Kaya ito ang mapa upang matukoy ang unang mekanismo ng Mystic Moon Tomb. Napangiti ang Manor Lord of Earth Demon Manor. Ang unang bitag sa Mystic Moon Tomb ay nagpagulo sa maraming tao sa loob ng libu-libong taon. Kahit na maraming tao mula sa Earth Demon Residence ang namatay sa bitag na ito. Dahil na-decipher na ito, pumasok tayo at subukan ito. Sabi ni Baiming. Gayunpaman, kinopya pa rin ng apat na paksayon ang na-decipher na mapa at pumasok sa Mystic Moon Tomb. Para ma-verify ang na-decipher na mapa, nagpadala ang Heaven Luo City, Earth Demon Manor, at paihang ng isang tao para subukan ito. Kabanata 1490. Ang mga mekanismong ito ay lubhang advanced. Mayroong Profound Death Chi, mga transparent na arrow, at Earth Spike. Kahit na ang isang 7th o 8th level Profound Death Realm expert ay hindi makakadaan. Nasa 3rd level Profound Death Realm lang ako at malapit na akong makapasok sa 4th level Profound Death Realm. Mas delikado para sa akin ang Mystic Moon Tomb Chamber na ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang Old Tree ay nasa 5th level Profound Death Realm at hindi siya mahina. Kung may anumang panganib, maaari siyang makatakas sa kawalan. Mas ligtas siya kaysa sa iba. Walang nakipagsapalaran, walang nakuha. Marahil pagkatapos nito, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Tama ang paraan ng pag-decipher. Lahat, sundin ang pamamaraang ito at dumaan. Nagningning ang mga mata ng Heaven Luo City Gobernador sa sinabi niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang figure ang dumaan sa kanya at sumugod sa unang mekanismo. Itinuon ng lahat ang kanilang mga mata at napagtanto na ito ang mahiwagang eksperto. Makalipas ang 3 segundo, narating niya ang kabilang dulo at nilagpasan. Ang taong ito, nagtataka ako kung saan siya nanggaling. Natatakot ako na ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa akin. Ang Heaven Luo City Gobernador ay humirit sa kanyang puso. Napakahusay na itinago ng misteryosong eksperto ang kanyang aura. Mukha siyang eksperto sa 6th level Profound Death Realm, ngunit isa talaga siyang 7th level Profound Death Realm expert. Gayunpaman, sinabi niya na kikilos siya ng mag-isa kapag natukoy niya ang mekanismo. Ang iba ay hindi gaanong pinansin ang misteryosong eksperto habang sunod-sunod silang pumasok sa layer ng mekanismo. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na medyo kakaiba ang mahiwagang eksperto dahil hindi kayang kopyahin ng kanyang Eye of Revelation ang kasanayan sa paggalaw ng misteryosong eksperto. Lord, pasok ka muna. Babantayan ko ang likod, sabi ni Baiming kay Yezuan. Oh, okay. Kinuha ni Yezuan ang paraan ng pag-decipher at madaling dumaan sa layer ng mekanismo.
Gamit ang paraan ng pag-decipher, mabilis na lumapit ang lahat. Ang mga walang kaakibat na martial artist ay tumingin sa pinangyarihan ng apat na puwersang dumaan at nag-isip sandali bago sila nagsimulang sumubok. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay ay hindi 100%. Ang ilang mga tao ay namatay habang ang ilan ay nakaligtas. Ang mga nakaligtas ang unang makakapasa. Hindi sila pinigilan ng Heaven Luo City, Earth Demon Residence, at Auction Company at pinalampas sila. Ang mga taong ito ay kumpiye lamang ng kanyan. Alam nila ito ngunit gusto pa rin nilang subukan. Paano kung may nakuha silang maganda? Ngayong nalampasan na natin ang unang yugto, may 400 daan sa daan. Bakit hindi tayo maghiwalay? Sabi ng City Lord ng Tianluo City. Iyon din ang iniisip ko. Pumili tayo ng landas, sabi ng Earth Demon Prefecture Master. Sige, so be it. Si Bai Ming at Song Qingxing ay walang pagtutol. Ito ay mas maginhawa para sa isang puwersa na kumilos ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang tatlong partido ay pumili ng isang landas. Pinili ng auction party ang pinakatamang landas. Maagang umalis ang misteryosong ekspertong iyon, at walang nakakaalam kung aling landas ang kanyang tinahak. Ngayong nagkahiwa-hiwalay na ang tatlong puwersa, malaki ang posibilidad na magkasalubong sila. Gayunpaman, hindi ito naging problema dahil may sanggang daan sa kalsada pagkatapos ng pangunahing kalsada. Maingat na sinundan ni Ye Zuan ang grupo. Sa ganoong sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipatawag si Megatron at ang Old Tree. Ang mga pamamaraan ng kamahalan ay talagang pambihira. Hindi napigilan ni Bai Ming na mapasigaw nang makita niya ang biglang pagsulpot ni Wei Zhenchen at ng matandang puno. Dahil nasa iisang panig tayo, ako ang mangguna, nagboluntaryo ang matandang puno. Kahit na siya ay nasa 5th level Profound Death Realm lamang, mayroon siyang kakayahan ng immortalidad. Pinakamabuting siya at si Megatron ang manguna. Nagtaas ng kilay si Bai Ming at ang iba. Gayunpaman, nang makita nilang hindi tumanggi si Ye Zuan, wala silang sinabi. Ang lumang puno at Megatron ang nanguna at sumugod na parang wala silang pakialam sa kanilang buhay. Hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa daan. Makalipas ang 5 minuto, Young Master, may na-encounter tayo, ulat ng Old Tree. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Isa itong hugis tao na bangkay ng labanan. Ang lakas nito ay nasa paligid ng 5th level Profound Death Realm. Gayunpaman, hindi namin ito kayang patayin ni Megatron kahit na nagsaanib puwersa kami. Mayroong malaking halaga ng profound life energy sa katawan nito, sagot ng matandang puno. Nang marinig ito, binilisan ni Ye Zuan ang kanyang lakad at sumugod. Nang makita ito ni Bai Ming at ng iba pa, mabilis silang sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, nagkita ang dalawang partido. Bang! 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 Maririnig ang mga tunog ng labanan mula sa harapan. Nakita ni Ye Zuan na ang Old Tree at Megatron ay nakikipaglaban sa isang bangkay ng labanan. Ang kanilang mga pag-atake ay maaaring makasakit sa bangkay ng labanan. Gayunpaman, mayroong isang malaking halaga ng profound life energy sa bangkay ng labanan na maaaring gumaling sa kanilang mga pinsala sa isang kisap mata. What a high defense! Ano yun? Hindi naiwasang magtanong ni Song Qingxing. Ang pag-atake ng Old Tree ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang Old Tree ay halos hindi makalusot sa depensa ng bangkay ng labanan. Kung hindi siya makapagdulot ng malaking pinsala, mahirap itong patayin. Gayunpaman, sa sandaling ito, Huff! Huff! Biglang tumaas ang aura ng Battle Corps at tumaas sa 7th level Profound Death Realm. Ano? Nagulat ang lahat. Ano ang nangyayari? Nasa 5th level Profound Death Realm lang ito kanina. Bakit biglang tumaas ng 2 antas? Bang! Bang! Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nahuli sa Old Tree at Megatron at pinalipad sila. Sa kabutihang palad, ang Old Tree at Megatron ay mayroong Immortal Phoenix Bloodline. Nakarecover sila sa kanilang mga sugat sa isang kisap mata. Dagandong. Ang bangkay ng labanan ay nagpakawala ng mahinang dagandong at sumugod kay Ye Zuan at sa iba pa. Pumunta ka. Hindi nag-aksaya ng oras si Bai Ming at nag-charge pasulong.
Isang 7th level Profound Death Realm, 3 6th level Profound Death Realm at 10 eksperto sa Profound Death Realm sa 5th level ang sabay na naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Sa pagkakataong ito, nagawa nilang masubitan ang bangkay ng labanan. Gayunpaman, ang mga sugat nito ay nakarecover sa isang kisap mata. Napakahirap harapin. Hindi gumalaw si Yezuan. Sa halip, pinagmasdan niya ang bangkay ng labanan gamit ang kanyang Eye of Revelation. Napagtanto niya na hindi niya nakikita ang bangkay ng labanan. Gayunpaman, may nakita siyang kakaiba sa likod ng humanoid battle corpse. May kakaiba sa likod ng kaliwang balikat niya. Biglang naalala ni Yezuan. Naningkit ang mga mata ng lahat ng marinig iyon. Ang matandang puno ay kumisla pa sa likod ng bangkay ng labanan at naghagis ng suntok. Sa pagkakataong ito, ang humanoid battle corpse, na hindi kailanman napagtanggol, ay hindi inaasahang hamarang sa pag-atake. May kakaiba talaga, sa pagkakataong iyon, sabay-sabay na umatake ang lahat. Bagamat malakas ang humanoid battle corpse na ito, na pinipigilan ito ni Old Shu at Bai Ming, mabilis itong natalo. Sa huli, ang kamao ni matandang Shu ay damapo sa likod ng kaliwang balikat ng humanoid battle corpse, at isang malutong na tunog ng pag-crack ang narinig, na parang may nabasag. Pagkatapos, ang humanoid battle corpse na ito ay hindi naka-recover mula sa mga pinsala nito, at napatay ng bombardment. Ang nabasag ay tila ang mysterious life bead. Maaari itong mag-imbak ng malaking halaga ng mysterious life chi. Kung pinupino ito ng isang martial artist, mapapalaki nila ng husto ang kanilang mysterious life chi. Nakilala ito ni Bai Ming. Sa kasamaang palad, ang mysterious life bead ay nabasag na. Ito pala ang dahilan kung bakit patuloy na makakabawi ang bangkay ng labanan. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam kung bakit biglang tumaas ang lakas ng bangkay ng labanan. Panginoon, mangyaring panatilihin ang bangkay na ito, sabi ni Bai Ming.